dahil sa kakagamit natin, lalo na kapag medyo chubby tayo. So yung pressure sa knees, medyo mabigat. Yung mga basketball player, yung mga bata, yun. Madalas yan injury. Sa kakatakbo, itong quads, kapag hindi mo stretching, ito, mas tight, mas mag-rub yan. Paano mag-stretch? Ganun lang. Magandang araw mga kababayan! Nandito na naman tayo sa isang episode ng Medico.ph along with our Medical Director, Dr. Anthony So, and this is Glenn Di Maandal. I am the Managing Director of this YouTube channel as well as its partner website. So Doc, marami pong iba't ibang klaseng sakit ng katawan and hindi naman maikakaila na ang isa sa mga pinaka-common yung pananakit ng tuhod. Yes. And I know it's a bit of a broad topic, yung masakit na tuhod, kasi maraming pwedeng pagmulan to, di ba, Doc? Pero siguro tatanungin natin yung pinaka-common na pwede nating itanong na related sa pinaka-common na cause. A lot of us live busy lives in the city. A lot of us either physical work or sa commute natin, maraming tayuan na involved, maraming hintayan, tayo sa labas habang nagabang ng bus. Loob ng bus or MRT, nakatayo ka pa rin hanggang sa bahay, nasa tayo ka pa rin. Kung mananakit ang tuhod ko nang wala namang aksidenteng nangyari, Doc, at wala akong alam na health issue ko na maaring maging underlying cause niya, ano ang nangyayari sa katawan ko? Bakit masakit ang tuhod ko? Kaya pag-usapan natin. Most common, usually, pag tumatanda na. Degenerative joint disease. Yun ang paraging lumalapit sa aking mga pasyente, yung mga more than 50, 60 years old. May kasabihan nga life begins to deteriorate at 40 years old. Kaya nga ako, pagka more than 40 ka, yun, kung may natamaan, yun na yun. Buto, sa patilya, buto, dahil sa kakagamit natin, lalo na kapag medyo chubby tayo, so yung pressure sa knees, medyo mabigat. Kasi yung knees natin, yung shock absorber, yung meniscus natin. Okay? That's number 1. 2, syempre yung mga injury. Yung mga basketball player, yung mga bata, yun. Madalas yan injury. Sa kakatakbo, wala lang pahinga. Talon-talon, no? Yun ang garo natin, injuries. Then number 3, yung mga iba-ibang mga klaseng sakit na. Ngayon nga ho, pwede nating pakita later on regarding kung paano i-identify yung sakit sa mga tuhod. So, napakaraming causes, pero sa everyday person na hindi naman mga super athletes, na hindi naman PBA o NBA player, usually po sa mas nakatatanda itong tumatama na to. Pero Doc, sa practice po ninyo as a physical therapy doctor and a rehab specialist, napansin niyo po ba na nagkakaroon na rin po sa mga mas bata-bata na hindi naman injured? Yeah, dahil nga medyo yung lifestyle nating behavior, medyo talagang ang sarap ng pagkain ngayon. Lalo na dito sa Pampanga. Talagang malaking tao. So yung pabata ng pabata yung numinipis yung cartilage. So, yung cartilage, pag yun yung sinasabi niyong sa patilya na sa knee natin, in between bones, meron itong cartilage na nagse-serve as shock absorber. Okay. So, again, kagaya ng mga previous episodes natin kung saan na-mention yung mga bagay kagaya ng rheuma, ng diabetes, our lifestyles seem to have a lot to do with our physical health. So, kasama na dyan yung mga sa joints natin na pag masyado ka nga namang mabigat, kumbaga sa kama, di ba? O sa foam, kung mabigat yung nakahiga, mas mabilis ninipis. Ganon din yung katawan ng tao. So, pagpapagaan, weight loss mukhang mahalaga para ma-reduce itong knee pain natin na nararamdaman. So, Doc, kung makakaranas tayo ng ganito, usually, kailan natin malalaman kung dapat na bang ipatingin natin or pwedeng ipahinga lang yung mga yan? Okay. Usually, for 5 to 7 days, i-observe ninyo. Lalo na kung napansin mong, dahil naglakad ka ng malayo o na-injure ka sa basketball, yun, yung mild injury, no? Ipahinga ninyo, tapos nun, lagay mo ng cold or warm compress. Kung mainit, lagay mo ng cold. Kapag medyo malamig-lamig na, pwede kayo maglagay ng warm compress. Then, hopefully, mabawasan ang sakit. Pag nabawasan ang sakit, okay. So, minsan sobrang tindi ng sakit na akala mo pilay na, 'di ba, Doc? Kasi I remember one time, and you were the one who treated me back in 2019. Nung galing kami sa Japan, maliliit pa yung mga anak ko, ako lahat nagbubuhat ng mga luggage namin.
Minsan aakyat ka ng hagdan, bubuhatin mo yon. Pagdating ko, akala ko pilay na, Dok, eh. Pero nung sinubukan yung patayuin ako nung nina masakit, nakakatayo, sabi mo, hindi bali yan, kundi hindi ka makakatayo. Yes, sir, yes, sir. Minsan, ganun talaga kasakit. Akala mo hindi ka na makalakad at akala mo pilay ka na pero hindi pala. Kumbaga na-strain lang yung knee natin. So, Dok, having said that, kung after 5-7 days, masakit pa rin, nakakaapekto na sa day-to-day activities nyo, siguro doon na tayo magpatingin sa doktor. Yes, sir. Anong klaseng doktor ang best na pwedeng tumingin at mag-diagnose niyang issue sa knee natin? So far, sa general practitioner, punta na kayo. Okay lang, no? Then, kung talagang gusto niyang specialista, sa rehab medicine doctor, sa orthopedic doctor, or rheumatological doctors, pwede kayong pumunta. Okay. So, maraming iba-iba na pwedeng makatulong sa atin. Sa inyo po, Doc, sa practice ninyo as a rehab specialist, so na-mention natin yung warm compress, hot compress. Are there any other treatments na pwedeng i-apply para mapabuti yung kalagayan ng mga knees natin? Usually, marami kasing klaseng sakit sa knee, pero usually, ito rin yung mga ginagawa natin. Kung anti-inflammatory, di ba? Then, painkillers. Then, may mga minsan pag sobrang maga, steroids. Then, after that, therapy namin. Sa therapy, naglalagay tayo ng cold or warm, TENS, ultrasound, deep heat modalities. Then, pwede tayo maglagay ng laser and yung mga TRT para sa pain relief. Then, exercises ginagawa namin. So, para lang matulungan natin yung mga kababayan natin na intindihan yung mga medyo less common din dito, yung mga term gaya ng TENS, TRT, laser. Umpisa natin sa TENS, Doc. Itong TENS, kung tama ang alala ko, ito po yung mga pangkuryente, hindi ba? Yes, sir. Yes, sir. Yung TENS nga, trans-electrical nerve stimulation. So, ilalagay natin kung ano ito yung masakit. Ito yung tuhod. Kung ano yung tuhod, lalagyan natin ng pad. Electrodes ang tawag natin doon. Then, maglalagay tayo ng konting kuryente, pataas ang pataas. Millivolts lang naman yan eh. Then, mapapansin mo, bagalaw. Sarap no. Kaso walang lasa, ha? Then, pagkataas ang taas, then, dahan-dahan, mamamanhid yung parte ng katawan para mabawasan ang sakit. Yung TRT naman, Doc, ano po ba ito? Almost the same principle. Mas high-tech lang at medyo mas mahal. Okay. At ang laser, ano po bang gagawin pag nile-laser? Hindi naman siguro parang beam yan na itututok sa tuhod natin? May mga maliliit na laser na maglalagay tayong beam na papasok sa ating katawan para mas malalim lang. Deep heating modalities lang kasi siya. So kumbaga parang hot compress na mas high-tech. Yun. Okay. Tapos mas maganda yung blood supply, mas maganda yung blood flow for recovery. Okay. So, Doc, yun yung sa medyo normal na numipis na sabi nyo nga, nag-degenerate na yung mga cartilage dito sa knees natin. Pag naman brought about by injuries, kunyari sa basketball or sa pagtakbo, mga intense na physical activities or kung nabangga yung tuhod mo, minsan magkakaroon ng aksidenteng ganyan. Usually, ano po yung mga treatment na nilalapat natin? Ganun din. So, number 1, injury, ice. Then after that, anti-inflammatory, nagamot. Then, usually, yung mga tumatanda na rin, nagbibigay rin ng collagen habang nag-heal. Nagbibigay yung Ito po yung supplement na collagen. Yes, sir. Yes. Pero, hindi lahat ng collagen pareho. Ang collagen, powder siya, di ba? Ang problema yung collagen, malaki yung particle niya. Yung size ng intestine natin, maliit lang yung butas ng intestine natin, hindi pumapasok. So, pagkainom mo ng powder, ilalabas mo na lang din. So, kailangan kayo maghanap ng hydrolyzed. Ibig sabihin ng hydrolyzed, dinurog-durog yung particle para chop-chop, para makapasok sa loob ng intestines para ma-absorb. So, ngayon, pag nakita mong ginawang tablet, ginawang jelly, wala na. Kasi pag inom mo, dahil sa tiyan natin, sa hydrochloric acid, dudurugin, pero hindi pa rin ganyang kaduro at ilalabas lang, hindi na-absorb, sayang. Okay. Paano po yung mga collagen drink na nauuso ngayon? Tingin niyo po ba pwede yung mga yan? Yung collagen drink nga, ayun nga, kailangan check nyo kung may hydrolyzed o hindi or yung active peptides. Hindi dahil drink yan, hydrolyzed na. Hindi ho yun. Okay. Yun. Kaya kahit powder siya, hindi na na-absorb.
Eh, how much more ginawa pang tablet, ginawa pang jelly, mas di na-absorb. Okay. So, ano po bang epekto ng collagen sa katawan ng tao? Maliban sa alam ko maraming umiinom niyan pampaganda at pampagwapo, pero sa mga injury po tsaka sa sakit ng katawan, ano po bang ginagawa ng collagen? Kasi ang collagen pag na-absorb, filler kasi siya, filler. So, pag may wrinkles ka, 'di ba? Kulubot-kulubot na. Pag pinasok mo 'yon, magfi-feel siya sa subcutaneous natin, dahan-dahan para maging plump, kaya maganda. Ngayon, yung sa buto natin, buto sa patilya yung buto, papasok siya, susuplayan niya habang naghi-heal, pero hindi nakakapal. Kasi kunwari buto, anong iniinom natin? Calcium. Pero di naman kakapal calcium, para titibay. So yung collagen, titibay niya yung cartilage para mas hindi mabilis magnipis. Okay. So, hindi natin nare-regenerate na parang butike ang cartilage na nawala na, pero kung ano yung natitira mape-preserve natin with supplements. Yan, papatibayin niya. Okay. So ngayon, ide-demo namin ano mangyayari 'pag nagpatingin kayo sa isang doktor, 'pag masakit na masakit ang tuhod nyo at hindi nyo na matiis. Alam ko marami sa inyo, tinitiis-tiis nyo lang 'yan. Kung ako sa inyo, hindi ko gagawin 'yan dahil 'pag pinabayaan nyo, baka lalo lang lumala 'yan, mas lalaki pa gastos nyo. So kung takot kayo sa doktor o takot kayo sa gastos, mas matakot kayo 'pag lumala 'yan dahil mas matindi yung aabutin nyo. So Less costless. si Doc papakita niya ano yung proseso ng examination ng mga tuhod at ako ang magiging ginipig ni Doc. Costless, eto, pakita naman yung sexing tuhod. Sorry, sexing one hod. Isa lang kasi yun eh, one hod. Manhod, tuhod. Okay, now, pansin mo, ito yung femur. Buto yan, femur. Ito naman, ito yung malaking buto, no? Tibia. Ito sa tabi, fibula. Ito naman yung buto na to, relax po ninyo. Yan, patella. Okay? Itong patella, ito yung nakadikit dito at ito yung dumudulas, nag-rub to sa femur. Okay? Now, balutot tayo, balutot. Yan, nakita mo, ito, gumagalaw yan. So, pag gumagalaw, ano nangyayari? Itong patella, nag-rub siya dito sa buto, saka dito. Okay? Ngayon, ito yung most common. Yung, sir, di ba napapatunog sa'yo? Runners, ang tawag mo, runner's knee? Oo, yun. Parang Yun. ako kung naririnig niyo pero may clicking sound. Meron yan. Oo, yan. Ginagalaw ko. Yun. Okay. High school pa ako, nangyari na yan. Mga 16 years old ako dahil nagta-track and field ako. Sabi nila runner's knee, although never naman na-diagnose properly. Tama yon. Kasi ano yung runner's knee? Itong patella, dahil sa kakarab, buto, patella, nagrarab. So yung patella, meron tong cartilage or yung nakabalot sa kanya para maging smooth. Ngayon, ito, nagrarab, nagkakaroon ng injury. Kaya nga, masakit, kaya nga tumutunog. Okay? Now, ang pag-check ng patella, relax po kayo, pabanin nyo, ganito, yan. Now, relax, good, kita mo, galing, ang ganda, gumagalaw, yan, maganda yan. Ngayon, try mong diretso yung tuhod mo. Yan, okay, good. Relax, baba, relax na ulit, relax, good. Now, dahan-dahan, masakit to ha. Sir, madahan-dahan. Ang gagawin ko, pipindot ko to, pinapataas ko itong patella pataas. Pipindutin ko para ito mas mag-rub dito. Kung mahina yung cartilage niya, parang varnish stone, nabawasan na, masakit yun. Okay, relax tayo ha. O, dahan-dahan lang sir ha. O, diretso mo yung tuhod mo. Sakit ba? Hindi naman. O, good. Maganda yung cartilage niya. Actually, binisin. Mga iba, pagkataas, dahan-dahan sir. Dahan-dahan. Sige, taas mo. Yan. Yun. Pagka ganun, ang sakit dun kasi nag-rub. That's number one. Dahil lalo pag-aakit at baba ka ng hagdanan at matagal ng squats, masakit. Bakit? Pag ganyan, bawal tayo mag-squats kasi itong pressure, pag nilagyan ito, mas malaking pressure. Kaya kailangan, pag mag-squat hanggang dito lang, hindi pwede, yan ito, malaki ang pressure. At pag-aakit ang hagdanan, masama din. Now, check. Kuwari na injury yung pasyente. Anong check natin? Number one, ito. This is medial collateral ligament. Ginagano ko to. Relax ka lang. Sir, relax. Ngayon, relax. Ngayon, ito, tutulakin ko pag ganito. Pag ito may sira, bumibigay yan. Gumagano, no? Aaray ang pasyente ngayon. Oo. Hindi kagaya. Oo, ito. Okay to. Now, kung ito naman may sira, lateral collateral ligament, gaganon ko naman siya, tutulakin ko pag ganito. Bibigay rin naman yan. Ngayon, most common, di ba?
ACL, anterior cruciate ligament injury. O ano yun, ACL? So, ang ACL, galing yan, ito yung buto sa taas, ito yung buto sa baba. Yung anterior, meron siyang litid, yan, na dumidikit dito sa likod. Para hindi mo mahila. Para stable, hindi gumanon. Stable. Kung yung napunit, pag hinila mo, so, ito yung testing. So, kung pag may ACL kayo, kung sa tingin mo may ACL, huwag yung hilahin, kundi baka may natitira pa. Pag hinila mo, mapuputol talaga yan, ha? Dahan-dahan lang, ha? Ganito. Makikita yung ACL tear sa MRI. Wala nang iba. Sa X-ray, CT scan, hindi. Okay? Now, dadahan ko yan. Okay, oh. Tamo, kahit na ginanon ko, Pero kung may matibay. ACL tear ho, sa Gaganon yun. tuhod nyo ho mararamdaman. Oo, bibigay yan. Gumagano yan, gumagano. Sa mga nanonood ng NBA, kagaya ko, yan ang injury ni na Kevin Durant, ni Klay Thompson. Yan, ACL. Lagi nating naririnig. ACL tayo ng ACL, mga basketball fans. Hindi naman natin alam kung nasaan nasa tuhod. Ngayon, alam na ninyo. Okay? Now, meniscus naman. Buto, sa patilya, buto. Ngayon, yung meniscus isa sa pinakamasakit. Kasi, imagine mo, yung buto mo, tsaka buto nito, may sapatilya, di ba? Pag na-injure yan, may sugat yan na naglalak. Hindi mo magalaw na smooth. So, gagawin ng doktor, relax ka lang, gagawin mo, okay. Ngayon, pe-pressure ko pa. Kung dito, pe-pressure ko, lalagay ko to, pe-pressure ko to, gagawin pa. Then, babalik rin ko sa kabila naman. Dito, pressure ko. Maganda, smooth. Mga iba, maglalakaray sa sakit. Okay? So, meniscus injury. Medial and lateral meniscus injury. Then, siyempre, tuhod to. May mga ibang sakit galing sa likod. Kumukuryente dito. May mga ibang sakit galing sa hips. So, dapat i-check din natin. Kung may naipit hong ugat. Yes. Ngayon, itatayo natin yung pasyente. Kung sa likod, tayo po sa coach. Then, niliyad natin. Tapos, iyuko natin. Pag masakit, tapos may kumukuryente papunta sa tuhod, ay, galing sa likod yun. Okay? Sir, opo kayo, sir. Then, pag sa hips, ito yung pinakamabilis. Ang tawag dyan, flexion, abduction, external rotation test. D4 lang. D4 kayo, sir. Now, pag gumano ko kayo, dito masakit, aray, naku, baka may problema sa hips. Kapag nagko-consider kayo may fracture, ganoon din. Pero kung ganoon, baka mabali lalo. Dahan-dahan lang, as in dahan-dahan lang. Aray! Pa-x-ray nyo agad. Tama na. Kasi yung iba, sabi sa akin ng mga bumupunta ng mga pasyente, Dok, ang sakit-sakit dito, kaya nga hindi na ako makatayo. Ang sakit-sakit. Sabi ko, galing pa sa isang doktor. Pakitreat. Tuhod niya masakit. Tinignan ko yung tuhod. Pero buti na lang. Na-check ko yung hips. Sabi ko nga, mag-D4 ka nga. Aray! Ala, hindi tuhod ang masakit. Masakit ang hips, kumukurente sa tuhod. Pina-x-ray ko, may bali. Kaya pala hindi makatayo. So, Doc, sa mga ACL at meniscus, hindi sa buto ang problema nasa sa patilya. Sa patilya, Surgery po ba ang katapat ng mga yon? Yun. Kapag una-una, kami, usually, therapy muna namin. Pagka medyo naging okay, ayos. Pero, minsan-minsan, dahil yung sa patilya, di ba, flat yon. Ay, medyo oblong, pero manipis yan. Pag na-injure yan, yung chip, mag-chip off siya. So, parang may naglagay ka ng ring sa gitna ng dalawa, dalak. So, kailangan talaga bubuksan, tapos tatanggalin yung chip off na cartilage para maging smooth. Tapos yung ACL naman, kung hindi mo inopera, ang mangyari, pag lay up ka, gumagano. So, ang tanong sa akin ng isang pasyente, Dok, pwede bang hindi ako magpa-opera? Pwede naman. As long as, number one, hindi ka basketballista. Kung basketballista ka, tapos gumagano, siyempre, ma-distract ka. So, hindi ka makashoot ng mabuti. So, pa-opera ka na. Pero kung siya, hindi naman player, tapos ordinary citizen lang, nagtatrabaho, pwede hindi. May isang pasyente galing Amerika. 2 ACL. Tapos, alam mo ginagawa niya? Baseball player pa. Runner pa, nag-i-slide pa. Pero okay lang sa kanya. Kaya niya. Kaya niya. Pero, sinasabi ko nga sa kanya, kapag may ACL ka, mas mabilis ka mag-arthritis. Kasi bakit? Buto, dapat gano'n lang. Pag tumatanda, luminipis. Sa kanya, gumagano'n pa. Di mas mabilis magnipis. Then, Dok, pag inopera natin,
hindi na ako magkaka-arthritis mabilis. Pareho rin, magkaka-arthritis ka pa rin. Kasi, number one, kung naring magkaka-arthritis ka ng 50 years old, pag hindi ka nagpa-opera, magkaka-arthritis ka ng mga 40. Pero pag nagpa-opera ka, magkaka-arthritis ka ng mga 42. Gano'n pa rin kasi may injury na rin eh. So, hindi namang eksaktong-eksakto na maganda yung pagkagawa minsan-minsan eh. Minsan-minsan type, minsan-minsan gano'n. So, at na-injure na, nabuksan na. Okay? So, may problema na rin. So, ingatan natin ang mga disod natin. And on that note, tatanong natin ngayon kay Doc. Doc, ano po bang way para ma-preserve natin yung mga knee natin, maiwasan yung mga ganyang problema sa knee? Lalo na sa ating mga ordinaryo mamamayan, mga hindi naman atleta. Okay. Madali lang. Huwag gamitin. Kita mo sa akin brand new. Kita mo yung mga basketball player. Meron ka mga basketball player na hindi sumasakit ng tuhod? Meron, baka bangko. Di ba? So ngayon, paano hindi gamitin? Di bawasan ng paggamit. Number one, kailangan pumayat. Sir Glenn, pag payat ka, yung weight sa meniscus natin hindi sobra. So, mas mapapaltagal natin yung gamitin ng tuhod natin. Huwag sobrang squat, pangit ang squat. Tapos, kailangan mag-stretching kayo. Kasi kapag hindi kayo nag-stretching, itong quads, kapag hindi mo stretching, ito, mas tight, mas mag-rub yan. Paano mag-stretch? Ganoon lang. Nakahiga ka, taas mo to, dikit mo ganito. Nakaganito. Sakat. Yun. Pag maluwag to, ito, maluwag, hindi tight. Then, stretch na yung hamstrings. Dalawa na rin. Okay? Tapos, ini-strengthen namin. That's it. Okay. So, iwas-iwas sa mga pagkain nakakasama at saka sa dami ng pagkain, wag naman nating i-overdo. Siguro, i-maintain na lang natin yung weight natin. Kung pwede nyong i-google yung body mass index, yon magandang guide yon. Hindi yung general na BMI, yung Asian BMI, mas magandang sundin natin kasi yung mga bones daw ng mga Asian, iba sa ibang lahi. Kaya, kung pasok ka sa BMI na international, pero sakto-sakto ka lang na hindi overweight, malamang sa Asian BMI, overweight ka. Medyo mahirap abutin. Ako nang magsasabi sa inyo. Kaya, kung gusto nyo maabot yon, yan, gaya kayo kay Doc, 1 meal a day, tapos usually vegetables pa. Yun nga lang, baka ma-depress kayo pag gano'n yung dieta nyo. Pero, saka na natin isipin yon. Magkakaroon din naman tayo ng mga ibang topics at videos tungkol sa physical, mental health dynamics. So, ayun, Doc, siguro parting advice na lang natin sa mga kababayan natin na nagkakaproblema sa tuhod. Eat right, stay healthy, at huwag sobra. May mga iba kasi sobrang sipag eh. Runner na. May isa kong kilala, runner, doktor, may konting stress fracture na sa kakaran. Tuloy-tuloy pa rin. Inaabuso. So wag, katamtaman. Let your knee heal. Okay? So, yun po. Tamang dieta, walang masyadong overuse. Kung basketball player kayo, I think sabi ni na na mga matatanda ng basketball player, wag ka masyadong tatalon. Kung pwede namang layup lang o jump shot lang, wag mo nang idadunk. So, tandaan natin sa mga basketball player, ang unang na-injury, yung mga libad ng libad. So, yun lang. Pero sa ating mga ordinaryong tao, weight management, mukhang yun talaga, yung pinakamadaling paraan para ma-preserve natin. Hopefully, hanggang mga 70, 80 pa kayo, okay pa yung mga tuhod nyo. So, on that note, magpapaalam na muna kami. Ito si Glenn ng Medico.ph, Managing Director, along with our Medical Director, Dr. Anthony So. So, again, eat right, stay healthy, and we'll see you sa next episode. Bye-bye!